Yan. So ito na, natapos na tayo. Ano boss? Ba't mo kasi binunggo? Ayaw mo kasi manipila eh. Pati nga yung side wheel. Ano nangyari dyan sa side wheel? Boss Ronald, anong ginawa mo dito sa side wheel mo? Diba mo? Yan. Hop! Yeah. Hop. Okay na dyan. Okay na. Tama lang yan. Tama lang yan. Para may space tayo kasi pag ganun, hirapan tayong magayos. Alright, meron na naman tayong panibagong ayusin ditong motor. Yung swing arm niya ay pumilipit. So ito makikita sa video na yung gulong ay tabingi. Yan, dito papakita naman natin kung paano natin ayusin nang hindi natin tinatanggal sa may motor yung swing arm. Huwag nyo po itong i-skip para po magkaroon po tayo ng idea kung paano natin to ayusin. Ipapakita natin dito kung paano ayusin na madali lang siya at mga simple lang ang mga gagawin natin. Ayusin natin gamit lang ang bakal na to. Isang solid na bakal. O kaya kung mayroon kayong mas matibay pang solid na bakal, pwede nyong gamitin sa pag-ayos ng swing arm natin. So itong gamit na natin to, steel bar to na number 30. Size 30 yung steel bar na yan. So pwede na natin yung gamitin dun sa swing arm natin. Kayang-kaya nyan i-ayos yun. May na-upload na naman po akong video na ganito noon na kung paano ayusin tong swing arm na pumilipit. At nagkaroon po tayo ng mga bashers na napakarami. So medyo naglaylo tayo. Pero napag-isip-isip ko po, yung tama naman yung sinasabi nila na kailangan ng proper tools. Ngayon, matagal na rin na po ako naghanap ng proper tools para dyan sa may pag-ayos ng swing arm na mabibili kahit saan man. Pero wala tayong mahanap. May mga proper tools na sinasabi ay yung proper tools na tinatanggal muna yung swing arm bago maayos. Hindi yung nasa motor siya. Hindi rin yung nakakabit yung gulong niya. So kailangan pa nating magbaklas ng marami-rami. Sa mga bashers po noon na nag-comment sa post ko na yon, pasensya na po kahit kung nagkaroon man tayo ng pagtatalo, pero napag-isip-isip ko ngayon na kailangan na talaga ng proper tools. Kaya kung mayroon kayong idea kung saan tayo makakakuha ng mga proper tools na sinasabi nyo, pwede nyo po ba akong i-message kung mayroon po kayong mapagkuhan at para matulungan nyo rin po akong makakuha nito. At kung mayroon po ay ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo kung mayroon man tayong mahanap. Ako na to, na-disgrasya ka, try mo kaya ito, dinala na naman nila sa atin. Ang nangyari, pumilipit yung swing arm, tapos itong side wheel ay dumikit sa may body ng sidecar. So nung pagkakadisgrasya daw ito, nakadikit na yung gulong sa may sidecar, kaya lunat nila ng konti pero hindi na kaya sa paggunat-unat. Kailangan talaga dito ay putulin bago iayos at saka may mga papalitan na ring mga bakal dito sa ilalim para tumibay pa. Lumapit na yata. Oo, may kanal na yan. Yun, ibabalik ko naman pagdating ng yan sa dulo. May kanal yan. Ay, ano lang yan, sige. Sige, hilahin mo lang. Sa pagtanggal pala ng side wheel, hindi kailangan binibigla-bigla ang paghugot. Lalo na kung masigip pa siya. Dahan-dahan, unti-untiin lang natin tanggalin para yung space sa kabila, mapunta sa kabila. Magkaroon ng konti-konting space dun sa gilid-gilid hanggang sa mahugot natin. Kasi kung binibigla natin, nagpapanibago tayo ng pag-adjust dun sa space na natatanggalan natin. So, nababak to zero yung paghugot natin kapag binabalik-balik natin. Kaya dapat, yan, unti-untiin lang, pupukpukin lang ng konti para mahugot yung side wheel. Medyo matagal nga lang pag ganitong sistema ng pagtanggal natin, pero sure hits naman yan na natatanggal talaga. At saka, kung naiinip ka, medyo bilisan mo ngayon yung pagpukpok ng konti-konting gano'n, para mabilis matanggal. Yo! At dito ngayon napansin pa namin na maganda pa rin yung kanyang axle. Napit pa siya doon sa may bearing. Kaya mahirap pa siyang tanggalin. Maganda pa rin. Nung kumusta naman dyan sa likod. Oh! Uy, grabe. Heavy duty.
Pansin namin ang layo yung pagkakalagay Pwede ng side wheel kaya pala. Dahil yung pagkakalagay din ng spring, hindi siya nakatapat mismo Hindi siya dun sa pwedeng may, itapat talaga. sa may motor. Malikot. Malikod yung pagkakalagay ng spring. Yun. Malikod yung pagkakalagay ng spring kaya yung ginawa nung nag-align, nag-extension na lang para. Okay din naman yun basta mapatibay lang. So bago pala natin ayusin yung swing arm, kailangan muna natin luwangan yung tornilyo para mag-push siya pag inayos natin. Dahil sa wala pa tayong proper tools, ito munang sulit na bakal na to ang gamitin natin para ayusin yung pumilipit na swing arm nito. Ito muna yung magsisilbing proper tools natin. Simple lang naman ang proseso nito, ikakalang lang sa pagitan ng swing arm at saka pabibigatan dun sa may parteng sidecar. Yun lang naman yan. Inayos na rin namin yung nalikong parte ng sidecar. Ito pinupok-pupok lang namin para bumalik siya sa dati. Bago natin iaayos ng todo yung side wheel. Ayan. Yung pagkakabalik natin ng side wheel, kinuha pa rin namin yung sukat. Naglagay pa rin kami ng guide para makita natin kung magtutugma pa rin sila dun sa may motor. So nung naayos natin, biglang sumikip na ulit sa harapan, so pwede parang ibuka dito. Sige, kaya mo sukatin ngayon kung nagbago. So yan. So ganyan tayo mag-align. Para kahit na pangit na yung sidecar, wala na sa ayos yung sidecar. Yung takbo ng motor natin, magaan pa rin at saka matagal yung pudpud ng gulong. Sinusukat-sukat at inadjust-adjust lang natin yung mga posisyon ng gulong para sila ay magtapat. Alam naman kasi natin na kapag hindi parehas ang sukat ng gulong at saka hindi rin pantay yung pagkakalagay ng gulong, dalawa yun. Hindi parehas ang sukat at hindi pantay ang pagkakalagay ng gulong. Pag hindi kasi parehas ang sukat at hindi pantay ang pagkakalagay ng gulong, mas mabilis lang mapudpud yung gulong. At isa pa, mabigat yung manubela. Yung kunti pa lang yung nakakarga mo para ka nang nakikipaglaban. Hindi siya nagbago, malaki na yung nano doon. Pero hindi pa siya nagbago Silipin natin dito. Ano ba? Nangyari? Pero kung titignan mo sa may kanya, kuya, yung kuha niya sa frame, parang nakapasok pa din siya. Hindi yung lata, yung frame na yung... Hindi ito ng frame. Nakapasok pa din. Parang nakapasok na yung frame. Dito sa hindi. Sige, buka mo pa. Buka ko pa. Okay na. Eh, kung di pa, Alvin na malaki pa. Yun naman dyan tsaka dito. Hindi. Yun.
At umikot naman na. Stop. So, ang laki yung hinahabol natin dito. Ito na yun niya. Kung makikita nyo itong pudpud ng gulong, ayan o, mayroon siyang mga natitirang hibla-hibla. So, ibig sabihin yan talagang hindi pa kayas ang sukat nitong mga gulong. Yan o, napapansin nyo yun eh. Yan. Yan. Huwag tinang inihap sa 45. Inihap. 1, 2, 3, 4. 4 inches na lang. 45 inihap eh. Tinang inihap. Mayroon ng uno. Para gigitla pa yung motor sa driver seat nyo. Oo, ganun talaga yun. Magluwang ka dito sa kapan, mag-space ka na lang tayo palabas. Kasi naka-over na tayo dito eh. I-structure pala yan. Oo. Nagkikipaggabuhan siya sa manubela to. Oras, puno pa lang kan. Bawal pa lang. Puno pa lang palay. So ipupulweld na dito. At dito na lang magbabawi yung sukat.